Hello guys! Welcome once again on our channel. This is Pinoy Toy Review Channel. Ang channel na kung saan nire-review natin ng mga iba't ibang klaseng toys na makikita natin sa market base here in the Philippines. Now, before tayo mag-start, please don't forget to like this video, especially if you like small packages. And if this is your first time here on our channel, please do subscribe and click that bell button so you will get notified every time we have a new video. Now, with all that, let's get it on! Now, here's the toy that we're going to review for today. This is the Micro Machines Mystery Pack. Pack na pack. Hindi natin alam kung ano ang laman nito. Ooh, talaga lang ha. So, as you can see here, hindi pa unlock yung character natin. Pag binili mo siya, ganyang klaseng packaging ang meron sa harap, and sa likod, and sa gilid, and sa kabilang gilid, and sa ibabaw, and sa ilalim. Yeah. Now, as you can see dito sa ilalim, pero para siyang merong serial dito. 2B-02, yan yung pinaka-code. Kaya itim pa siya, tsaka naka-question mark. So, if you want to know kung ano ang laman ng code na 2B02, so, stick around ka sa video natin. Kaya right now, i-unbox na natin yan. So, pag na-open na natin siya, ito ang makukuha natin sa loob. First is that, ito yung mga laman nun sa loob. Okay? Nandito yung ating manual. Next is that, we have here naman yung ating sticker sheets. Mamaya yan, ikakabit din natin yan dito sa ating main figure. And then, we have here our so-called decoder. Decoder ang tawag nila dito. No? Kasi, pag tinapat mo siya doon sa mga certain piece, may made-decode tayo. At least ito, nag-effort sila na mukha siyang there's something dito. Hindi lang siya basta plastic lang na in-insert. Nice job. Nice job for this one. So, let's proceed na dito sa ating main toy. We're in, paano nga ba i-open to? Actually, maganda yung crate. Para siya talagang yung mga makikita mo sa mga trucks. Di ba? Yung mga delivery. Ganyan yung itsura niya. Ganda naman. Okay. Yan. Wag natin buksan. Ganyan na lang. Maganda naman eh. Yan. So, pag na-open natin siya, ito ang makukuha natin. We're in sa loob. Yan. Supot muna natin yan. So, hindi naman siya si Cliff Jumper eh. No? Side swipe kaya to. Yan yung details nyo. Uy, may paint chip tayo dun. Aww, sayang. And then, makikita nyo dito parang may glitch. Yan glitch na yan, dyan natin magagamit yung ating decoder. Wherein itong color red na to, pag ginapat natin, Autobots! So, kung medyo nagdududa ka sa nakikita mong Autobots, para makasigurado ka, punta ka sa ilalim at i-decode natin na, so nga naman, galing no! And then, this one, itong car na to, yes, nagro-roll naman. Maganda yung pagkaka-roll niya. Walang sabit. Next! And next, we have here naman yung mga accessories pa niya. Ano kaya to? It's like parang tower or barrel. Barrel yata. No? Then, meron siya ditong 2 pieces na orange. And it's like parang accessories lang sa kalsada. And also this one. I have no idea kung ano itong mga to. Ano to? Parang stoplight or mailbox? Tingnan natin mamaya. Ito ang last accessories natin. It's like obviously na para siyang waiting shed. So all in all yan lahat ng accessories ang kasama niya. And right now, we will assemble this muna. Saan dito? Ang dami pala. So alin tayo dito? I think malalaman mo lang kung alin dito sa'yo based sa decals. So, nasaan yung sticker na to? Ito tayo sa pinakadulo. Okay, so yun ang susundan natin. Okay. Game. Paano nga ba? So, para mas madalian tayo, i-check natin dito sa maliit niyang manual yung itsura siguro nung per panel. So, hanapin muna natin. Bayan. So, this one and this one. Hindi. Pagkaiba eh. Yeah, I think. Oh, ito nga yata. Ito. So, and isang square. So, ganyan siya. So, dito siya kakabit. No. Hindi. Gets ko na. Wala naman siyang bilog dun eh. Ganyan. Pasobra. Yun, okay. So, okay na tong house natin. Then, itong last one, dito siya. Connect.
Yun, okay. Oo nga naman kasi ito yung grass. And then, this one, yung mga accessories, is that here. Papansin niyo hindi siya full circle. So, may flat siya na area. So, yun ang susundan mo dito sa peg. Hindi siya basta bilog lang. So, kung saan yung flat, doon mo siya istatapat. Yun. Kaya pala ito, hirap na hirap ako. This one, siguro, baril eh. Diyan na lang natin lagay. Yun, okay. Meron pa tayo ilalagay dyan na mga decals naman. Mga decals is based sa mga numbers niya. May mga numbers naman. Yun! So, apparently, habang umuulan, nakabit na natin lahat ng stickers. And as you can see, difference niya ngayon, medyo nagkaroon siya ng konting buhay. Especially right now, na nagkaroon na siya ng mga dog poop sa kalsada. Ay, hindi. Dog poop ba yan? I don't think that's dog poop. Kalsadang ayos na sinira para magawa ulit. Hindi. These are explosions. And then we also have here na parang yellow line, yellow stripes line. Then we have here yung ating stoplight. And we have here sa building na to, I think yun ang gusto nila maging effect dito eh. Kaya siya nakatayo. This one is a building, hindi siya kalsada. Okay, hindi siya kalsada, building siya. Nandun si Megatron from the Transformers movie. So pag nabaril mo na siya, pew pew pew, babagsak siyang ganyan. So kalsada na siya ngayon. Yeah, sa loob meron din siya. So dyan naman lalabas yung mga Ninja Turtles natin. And then dito sa kabilang kalsada, meron ulit no entry. Then dito sa likod, Autobot rollout. Yan, pantay na pantay pa yung pagkakadikit ko, di ba? So technically, yan ang itsura nung ating mini set. And then pag nilagay natin dito si side swipe, para siyang nasa game, ano? Sa mga family computer nun. So, panalo na siya pag gano'n. Yun, sinagasaan na niya si Megatron. So, that's how you play. Siguro tong playset. So, para sa size naman niya, guys, wala pa eh. Wala pang 1.5 inches eh. Pero itong pinaka-playset naman niya, from this panel up to this last panel niya, 8 inches. Yung pinakahaba naman niya is around 9 inches naman. Pero I think this one kasi, depende yan kung paano nyo siya lalaruin. So, as you can see here, yung mga panels niya is interchangeable naman. Pwede mo yan kabit yan dyan. O yan, magiging ganyan na itsura niya. I think mas maganda kung ganito itsura. Diba? Parang mas okay. For me lang. Tapos si Megatron, pabagsakin na natin dyan. Gawin natin siyang kalsada dito. Yan. So, interchangeable naman yung mga panels niya. So, bahala kayo kung paano nyo siya lalaruin. It's your toy. Kung paano kayo mag-enjoy, go ahead. And right now, para mas maganda siguro, maglagay tayo dito ng isa nating Hasbro Sharkticon or GNO. Para makita nyo lang yung size niya. Giant. Parang Godzilla si GNO. And ilagay natin dito si Optimus Prime. Para makita nyo lang yung pinaka-size. Optimus Prime Core Class pala ito. So okay din naman ano. Para maganda rin tingnan si Prime kung ganyan yung magiging setup. And we also have here Microbots or Minibots, yan. And we also have here ang sasakyan din ng ating mga headmasters. And we have here one headmaster which I think scales well on this mini setup na meron tayo ngayon. Okay naman no? Although yung miniature car na kasama nila, this one pala is non-transformable. Hindi ko na sabihin non-transferable. Yan. Medyo maliit. Pero kung lalaruin nyo kasama itong pinaka-diorama natin ngayon, sa Headmasters, fits well. Okay, so yan ang ating size comparison. So, if you are planning to buy these Micro Machines Mystery Pack, ang price range niya sa ating mga local toy store, tulad ng Toy Kingdom at Toys R Us, The Candyman, price range niya is $699. So, almost $700 na. Pero, usually talaga, meron pa silang 10% discount. So, pwede mo pa siyang makuha around ng 630 pesos na lang. So, there you have it now, guys. Ito na ang ating Micro Machines Mystery Pack. Wherein ang nakuha natin ay si Autobot Side Swipe. Okay? Because yung Side Swipe, ang code niya is 2B
2B02. So, pag 2B02, pag nakita niyo yan dito sa parang pinakailalim ng box, ayun, may code pa yan. And ganitong klaseng playset ang meron siya. So, what do you think of this micro playset na meron tayo, guys? Is it a go for you or a no for you? Whatever it is, please comment it down below. But for me, I think playset itself is okay na. Maganda naman siya tingnan, maganda yung mga details din niya. Although, medyo downside lang is yung medyo mahirap intindihin yung kanilang manual. Mas maganda sana kung may numbering i-panels niya and then may numbers din dito. Para at least, number 1, ito yon, number 2, ito yon. Okay? Pero apparently, walang numbers, titingnan mo lang talaga based sa pictures. So, medyo mahirapan ka kung bubuuhin mo siya according dito sa mismong set na mabubuo mo. Okay? But I think the reason why hindi na sila naglagay ng mga numbers kasi tulad nitong ginawa natin, di ba? Oh, hindi naman siya pangit tingnan. Actually, sa akin, mas gusto ko nga ganito ang itsura niya. Siguro, yun yung reason nila para hindi tayo malimit na, ay, number 1, kasunod niya, number 2. Kailangan sundin yung manual. Di ba? So, hindi na nila ginawa yun. Kasi nga, pwede mong itong laruin or buuhin according sa imagination mo or sa gusto mo. Okay, so yun ang maganda ron. Apparently, itong stickers niya na parang dog poop or sirang spalto. Hindi ako natutuwa kasi hindi siya nagko-complement doon sa pinakakalsada. I think mas maganda pa kung wala na lang to, tanggalin na lang natin yan. Pero wala, nadikit ko na eh. Overall, maganda yan. Lalo na kung mabubuo natin yung isang buong set nito. Kasi marami pa to. Marami pa tong mystery pack nila ng Micro Machines ng Transformers. Okay, so abangan nyo lang sa mga susunod pa nating videos anong magiging itsura niya pag nabuo natin to na isang buo. So there you have it now, guys. If you have any comments, questions, suggestions, or any violent interactions, please comment it down below. Once again, this is Pinoy Toy Review, signing out.